Katambay, natanong mo na ba sa sarili mo, ano ba talaga ang silbi ko dito? Hindi dramatic, yung tahimik na tanong na biglang pumapasok habang naguhugas ka ng pinggan. Kung oo, stay ka muna. Alam mo katambay, akala natin ang purpose dumarating na may fireworks, may announcement, may clear job description. Pero sa totoo lang, madalas dumarating siya na parang spam email. Hindi mo sigurado kung legit o kailangan ng i-delete. Minsan iniisip mo, bakit ganito lang? Bakit parang wala namang impact? Parang lahat may direksyon. Ako parang naka-free trial lang. Ang totoo, mas maraming tao ang naglalakad na may anxiety kaysa sa may malinaw na calling. Kasi nasanay tayo na ang purpose dapat malaki agad, dapat visible, dapat impressive. Pero paano kung mali ang sukatan? Paano kung ang purpose hindi agad title, kundi direction, hindi agad spotlight, kundi alignment? Kaya kapag tinanong mo ang sarili mo, why am I here? Minsan ang sagot, hindi dumarating bilang explanation. Dumarating siya bilang invitation to show up. May kwento sa Bible na madalas hindi napapansin. Si Esther, bago pa siya naging queen, hindi pa niya alam ang buong picture. Wala siyang master plan. Araw-araw lang siyang nag-o-obey sa mga maliliit na bagay na binibigay sa kanya. At dumating yung moment na tinanong siya, who knows if you have come to the kingdom for such a time as this? Hindi sinabi na ito na ang purpose mo since birth. Ang tanong, what will you do with where you are right now? Tambay, minsan ang calling hindi mo makikita sa simula. Nakikita mo lang siya kapag pinili mong maging faithful sa kasalukuyan. Ang purpose hindi laging malinaw sa umpisa. Lumilinaw lang siya habang kumikilos ka. Parang Google Maps lang yan. Hindi niya pinapakita agad yung ruta. Magbibigay lang siya ng glimpse ng iyong dadaanan. Kung ayaw mong gumalaw hanggat hindi mo nakikita ang buong mapa, matatapos ka sa parehong lugar. Gusto natin full clarity bago first step. Pero ang life, madalas, nagbibigay lang ng next step pagkatapos mong gumalaw. May sinabi rin sa Bible na ang Diyos naghahanda ng mabubuting gawa na in advance. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na malalaman mo ang calling mo kapag nandun ka na. Kaya hindi aksidente na nandito ka sa season na to. Hindi aksidente ang skill set mo. Hindi aksidente ang interest mo. Hindi rin aksidente ang mga bagay na mabigat sa puso mo. Madalas, doon nagsisimula ang iyong calling. Ang purpose hindi hinahanap sa comparison, kundi sa conviction. Ang calling hindi na-discover sa pagtingin sa buhay ng ibang tao, kundi sa pakikinig sa ginagawa ng Diyos sa loob ng buhay mo. Kapag hinintay mo muna na maging sigurado bago kumilos, mauuna kang ma-stuck. Doon mo madidiscover kung saan ka papunta. Kaya kung tinatanong mo ngayon, why am I here? Huwag mong maliitin ang kasalukuyan mo. Hindi ka filler sa mundo. Hindi ka placeholder sa buhay ng iba. Saysay ang paghinga mo, ang pagod mo, at ang mga bagay na pinipili mong gawin ng tapat kahit walang pumapalakpak. Hindi mo kailangan malaman ang buong calling mo para magsimulang mabuhay ng may purpose. Kailangan mo lang humingi ng wisdom sa Diyos kung ano ba ang next step ng buhay mo. At habang sinisik mo si God, unti-unting lilinaw kung bakit ka nandito. Hindi ka aksidente. Nasa proseso ka lang. At ang proseso na yan, kapag tinuloy-tuloy mo, doon ka dadalhin sa dahilan kung bakit ka narito.